Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Welcome po sa inyo dito sa Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio. Sa linggong ito, ipinagdiriwang po natin ang dakilang kapistahan ni na Apostol San Pedro at San Pablo, ang kinikilala bilang mga haligi ng simbahang Katolika. Kaya't sa ating pagsasama-sama sa banal na Eukaristiyang ito, nawa patuloy nawang tingnan ang halimbawang ipinakita ng dalawang dakilang apostol na ito na nagtalaga ng kanilang sarili para sa paglilingkod. Kahit merong sari-sariling kahinaan, sari-sariling kapintasan, merong mga pagkukulang kay Jesus, pero naroon ang kanilang paghahangad na ibahagi ang mensahe ng mabuting balita. Kaya tabinin po muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo ang kagalang-galang at banal na kagalakan ng araw na ito ng dakilang kapistahan ni na San Pedro at San Pablo. Pagbigyan mong masunod ng iyong sambayanan sa lahat ng larangan ang ipinamana ng mga pinagbuhatan ng simula ng relihiyon sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po'y magsiupo. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinimulang usigi ni Haring Herodes ang ilang kaanib ng simbahan. Pinapugutan niya si Santiagong kapatid ni Juan. Nang makita niyang ito'y ikinalugod ng mga Hudyo, si Pedro naman ang kanyang ipinadakip. Nangyari ito nung pista ng tinapay na walang lebadura. Pagkadakip kay Pedro, ito'y ikinulong at pinabantayan sa 4 na pangkat ng tiga-4 na kawal. Ang balak ni Herodes ay iharap siya sa bayan pagkatapos ng pista, kaya't nanatiling nakabilanggo si Pedro. Samantala, siya'y taimtim na ipinalanalangin ng simbahan. Gabi noon, si Pedro'y natutulog sa pagitan ng 2 kawal. Gapos siya ng 2 tanikala at may mga tanod pa sa harap ng pinto ng bilangguan. Siya'y nakatakdang iharap ni Herodes sa bayan kinabukasan. Walang ano-ano'y lumitaw ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag na mabuti sa silid-piitan. Tinapik niya sa tagiliran si Pedro at ginising. "Bumangon ka, dali," wika ng anghel. Pagdakay nakalag ang mga tanikala sa kanyang mga kamay. "Magbigkis ka't magsuot ng panyapak," sabi ng anghel. Gayon nga ang kanyang ginawa. Sinabi pa sa kanya ng anghel, "Magbalabal ka't sumunod sa akin." Lumabas naman si Pedro at sumunod sa kanya. Ngunit hindi niya alam kung tunay ang nangyayari. Ang akala niya'y nananaginip lamang siya. Nakalampas sila sa una at pangalawang bantay. Nakarating sila sa pintuang bakal na labasan patungo sa lungsod. Ito'y kusang nabuksan at lumabas sila. Pagkaraan nila sa isang kalye, biglang nawala ang anghel. Naliwanagan ni Pedro ang nangyari kaya't sinabi niya, "Ngayon ko natiyak na totoo palang lahat." Sinugo ng Panginoon ang kanyang anghel at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at sa inaasahan ng mga Hudyo na mangyayari sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoy aking laging pupurihin. Sa pasasalamat, di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa. Kayong naaapi, makinig matuwa. Ang pagkadakila niya ay ihayag, at ang ngalan niya'y purihin ng lahat. Ang aking dalangi dininig ng Diyos, na wala sa akin ang lahat kong takot.
Nagalak ang aping umasa sa kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Anib, sila'y kinukupkop. Ang galing ng poon, hanaping masikap. Yaong nagtiwala sa kanya't nagligtas, ay maituturing na taong mapalad. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, ako'y iaalay na. Dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Puspusan ako lumaban sa paglisahan. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Nananatili akong tapat sa pananampalataya. Kakamtan ko na ang korona ng pagtatagumpay. At sa araw na yaon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ang magpuputong sa akin ng korona. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa muli niyang pagparito. Ngunit pinatnubayan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang maipahayag sa mga hentilang salita. Naligtas ako sa tiyak na kapahamakan. Ang Panginoon ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan at siya rin ang maghahatid sa akin sa kanyang kaharian sa langit. Purihin nawa siya magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Sino raw ang anak ng tao?" Ayon sa mga tao. At sumagot sila. Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa,
ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Tayo po'y magsiupo. Sa inyo pong lahat na naririto at nakikibahagi sa ating banal na pagdiriwang, sa mga sumasama po sa atin sa pamamagitan ng ating Facebook Live, sa inyo po mga pilgrims at mga deboto na nanggaling pa sa iba't ibang mga bayan at mga karatig probinsya, muli po ay magandang umaga sa inyong lahat. Ngayong pong araw na ito, bagamat araw ng linggo, pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ni na San Pedro at San Pablo, ang kinikilalang dalawang haligi, the two pillars of our Catholic faith. Pagnilayan natin ang naging kwento ng buhay ng dalawang apostol na ito. Si San Pedro at si San Pablo ay magkaiba sa maraming bagay, ugali, pinanggalingan, paraan ng pangangaral, pero bagamat magkaiba, iisa ang kanilang layunin, yung ipahayag at ipagtanggol ang pananampalataya kay Kristo. Tingnan po muna natin si San Pedro. Si San Pedro na tinaguring the rock of the church, ang bato ng simbahang Katolika. Si San Pedro, kilala natin dati bilang si Simon. Si Simon na mangingisda. Hindi siya edukado sa mata ng mundo. Hindi naman ganoong kataas ang kanyang napag-aralan. Pero kahit na ganoon ang kanyang background, pinili siya ni Jesus upang maging panulukang bato. The first Pope of the Catholic Church, kung saan itinayo ni Kristo ang simbahang Katolika. Kaya nga ito yung konteksto ng Ebanghelyo para sa araw na ito. Ano yung tanong ni Jesus? Sino ako? Ayon sa mga tao. Kita ninyo, si Pedro ang nakasagot ng napakalalim, ikaw Kristo, ikaw ang anak ng Diyos na buhay. At dahil sa sagot na ito ni Pedro, ipinagkatiwala ni Jesus kay Pedro ang mga susi ng kaharian ng langit. Makikita natin dito na ang pananampalataya, na ang katapatan kay Kristo ay siyang pundasyon ng simbahan. Hindi importante kung ano ang ating nakaraan. Hindi importante kung ano ang ating pinagmulan. Ang importante kung paano tayo tumutugon sa tawag ng Diyos. Mga minamahal kong kapatid, we may think or we may tend to belittle ourselves. Mahirap lang naman ako. Simpleng mamamayan lang naman ako. Hindi naman ako mayaman tulad ng ibang tao. Hindi yan para sa akin. Hindi naman ganoong kataas ang aking napag-aralan. Hindi naman ako tapos ng kolehiyo. Baka hindi ako karapat-dapat dyan. Mga minamahal kong kapatid, ang halimbawa ni Apostol San Pedro ay nagpapakita sa atin. It is not about our background. It is not about our past. But it is in our courage to stand up for the faith. Kaya nga si San Pedro ay kinikilala bilang bato ng simbahan. Tingnan naman natin, ikalawa, si Apostol San Pablo, ang kinikilalang apostol ng mga hentil. Si San Pablo, kilala natin bilang si Saulo noong una. Isa namang dating taga-usig ng mga Kristiyano. Ngunit, sa isang dramatikong pagkikita kay Kristo sa daan, patungong Damasco, nagbago yung kanyang buhay, siya'y nasilaw. Mula sa pagiging kaaway ng simbahan, siya'y naging masigasig na tagapagtanggol ng Ebanghelyo. Kaya nga, sa kwento ng paglalakbay ni Apostol San Pablo, nakarating siya sa iba't ibang lugar sa buong mundo. Nagturo sa mga hintil at isinulat ang marami sa mga sulat na bahagi na ngayon ng Bagong Tipan. Mga minamahal kong kapatid, makikita natin kay Apostol San Pablo ang biyaya ng Diyos na kayang bumago sa kahit na pinakamatigas na puso. Sa Diyos, walang imposibleng pagbabago.
Kita ninyo, si San Pablo, inuusig ang mga Kristiyano. Kritiko ng simbahan, kaaway ng simbahan. But it turns out that the enemy of the church became his most powerful ally. Kaya mga minamahal ko, sa araw na ito, sa dakilang kapistahan ni Apostol San Pedro at San Pablo, nawa ang buhay ng dalawang apostol na ito ay paalala na sa kabila ng ating pagkakaiba-iba, sa kabila ng ating iba't ibang mga pinagmulan, maaari tayong magsama-sama para sa nag-iisang layunin, ang pagpapalaganap ng mabuting balita. Si Apostol San Pablo, si Apostol San Pedro ay kapwa mga martir, mga namatay para sa pananampalataya. Sa huli, ang pagkakaisang ito ang nagpapatibay sa simbahan. Ngayong araw, ano ang hamon sa atin ng pagdiriwang na ito? Kilalanin natin ng personal si Jesus. Sino ako para sa iyo? Ito yung tanong ni Jesus sa Ebanghelyo. Sino si Jesus para sa atin? Kung kilala mo si Jesus, ipahayag mo siya sa iba. Ibahagi mo siya sa iyong mga kapamilya. Ibahagi mo siya sa mga taong makakasalamuha mo. Ibahagi mo siya sa komunidad. Ibahagi mo siya sa lipunan. At maging matatag tayo sa gitna ng mga pagsubok tulad ni Pedro at ni Pablo. At higit sa lahat, magsilbi ng may kababaang loob at katapatan. Sa panahon ngayon ng pagkakahati-hati, alalahanin natin ang halimbawa ni na San Pedro at San Pablo. Dalawang magkaibang tao, pinagbuklod ng nag-iisang pananampalataya kay Kristo. Kaya muli, mga minamahal kong kapatid, tayo rin nawa ay maging mga buhay na saksi ng Ebanghelyo sa salita, sa gawa, at higit sa lahat, sa pag-ibig. Ang bawat isa sa atin ay tinatawag, ang bawat isa sa atin ay may layunin. Mayroon tayong iba't ibang gampanin sa simbahan. Hindi naman po pwedeng lahat ay maging pari. Hindi naman po pwedeng lahat ay maging doktor o maging pulis lahat. Magkakaiba tayo ng gampanin sa buhay. Pero ang mahalaga, kahit na magkakaiba, kahit iba't iba ng pananaw, kahit iba't iba ng tungkulin, kahit iba't iba ng ginagampanan, iisa ang ating layunin, ang ibahagi si Kristo sa higit na nakararami. Sa araw na ito, patuloy tayong lumapit sa dalawang haliging ito ng simbahan upang makita natin na mayroong biyaya sa kabila ng ating mga kahinaan. Mayroong biyaya sa gitna ng kawalan. Apostol San Pedro, Apostol San Pablo, ipanalangin mo kami. Tayo po'y magsitayo. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, nahayag sa atin ang kagitingan sa pananampalataya ni na Apostol San Pedro at San Pablo. Taimtim tayong dumalangin sa ating amang makapangyarihan upang hingi ng mga biyaya na magpapatibay sa ating pananampalataya. Ang atin pong itutugon, amang makapangyarihan, dinggin mo kami. Amang makapangyarihan, dinggin mo kami. Upang ang kagitingan sa pananampalataya ng mga apostol ay matularan nawa ng lahat ng mga mananampalataya, lalo't higit ng banal na Papa Francisco, ng lahat ng mga obispo at mga pari, manalangin tayo.
Amang makapangyarihan, dinggin mo kami. Upang sa buong daigdig ang kilalanin nawa ng sangkatauhan, ay ang kapangyarihan ng Diyos na nag-aalay ng kapayapaan at kaligtasan. Manalangin tayo. Amang makapangyarihan, dinggin mo kami. Upang ang mga tiisin at pasakit ng ating mga kapwang dumaranas ng iba't ibang pangangailangang material at pang-espiritual ay maibsan nawa at matugunan ng mga taong naglalaan ng sarili sa pagmamalasakit sa kapwa. Manalangin tayo. Amang makapangyarihan, dinggin mo kami. Upang sa ating pamayanan, mabigkis nawa tayo sa ating pananampalataya sa Diyos at palagi nawang maging handa tayong kumalinga sa ating kapwa. Manalangin tayo. Amang makapangyarihan, dinggin mo kami. Diyos, samang makapangyarihan, palakasin mo nawa kami sa aming pananampalataya at maibahagi nawa namin ito sa aming pagkalinga at pagmamalasakit sa aming kapwa. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, ang aming Panginoon, nabubuhay at naghaharing kasama mo at ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha ang mga alay na aming inihahandog para sa simbahan ng ngalan mo, ay patnubayan nawa ng panalangin ng mga apostol na magharap din nawa sa amin bilang mga nakatalaga sa iyo para ipagdiwang ang paghahaing ito. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Niloob mo ngayon aming ikagalak na si San Pedro at San Pablo'y kapwa matapat sa pananampalatayang inihayag at inilaganap. Binuo ni San Pedro ang sambay ng tinipon ng anak mong pinananaligan ng ilan sa Israel noon. Si San Pablo'y tagapagturo at tagapagpaliwanag sa iba't ibang mga tao na nais mong matawag. Silang dalaway mayroong magkaibang larangan sa paglilingkod kay Kristo sa iisang sambayanan. Kapwa nila tinamo ang putong ng tagumpay na ngayon dinarakila sa buong sanlibutan. Kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
hindi po kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ang maraming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Uli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagmunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Leon na aming Papa at ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kaya din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalininis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol ni na San Pedro at San Pablo at ng lahat ng mga banal ni Santo Padre Pio na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Pudero ng Diyos na nakaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mawawag ka sa amin. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Source of love that has no ending, on life's path, just in your sea. Every nation, tongue, and people, find their own within your Ang isa sa gwapong second collection ay ginagamit para sa patuloy na papaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio para sa pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Tayo po'y magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay makapamuhay nawa bilang iyong sambayanang nananatili sa itinuro ng mga apostol sa pagati-hati ng tinapay, nagkakaisa ng damdamin at isipan at pinatatatag ng iyong pagmamahal.
sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Hubileo. Tayo po lahat, sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos samang makapangyarihan sa lahat. Doon nagbumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sama sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo sandali ang lahat para po sa ilang mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda ng katapatan at pasalamat ng pambansang dambana sa inyong tulong at donasyon. Makikita niyo po sa ating screen ang total collections ng nagdaang linggo. Salamat po sa patuloy na kagandahang loob. Ikatlo, nais po naming ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasa ni Padre Pio noong siya ay nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Ikaapat, ikinagagalak po namin ipaalam sa inyo na may ilan pang bakanteng slots para sa ating pilgrimage sa Roma mula October 3 hanggang 17, 2025. Espesyal po ng pagkakataon nito dahil dadalaw at magdadasal tayo sa puntod ng yumaong si Papa Francisco. Makakapasok tayo sa Jubilee Doors ng mga major basilicas sa Roma at iba pang mga simbahan. Makakabisita tayo sa Assisi, ang bayan ni na San Francisco at Santa Clara. Makapupunta tayo sa San Giovanni Rotondo at Pietrelcina upang dalawin si Padre Pio at posible nating makatagpo ang bagong Santo Papa Leon.
Hinihikayat po namin kayong makiisa sa natatanging paglalakbay na ito na tiyak na magiging makabuluhan at puno ng biyaya, kaalinsabay sa araw-araw nating pagdiriwang ng banal na misa. Para po sa karagdagang detalye o kung nais ninyong humabol sa pagsama, makikipag-ugnayan lamang po kay Father Ian o Crisel sa mga numerong ito. 0998-3070-680 o kaya sa numerong 0977-803-4197. Naway magsama-sama po tayo sa biyaheng ito. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ika-2 ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos, samang makapangyarihan, upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Manalangin tayo. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang inyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin. Ang mga rosaryong aming daladala, imahe ng Panginoon ng mahal na Birhen ng mga santo. Lalo tigit ni Santo Padre Pio, mga dasalan, langis, miracle rub sa tiling bundles na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami ang makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Naway pagpalain kayo ng makapangyarihan at laging nagmamahal sa ating Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglay ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.